Afternoon po mga kababayan mo. Sir, this is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is June 9, 2026 at tayo ngayon napupunta dyan sa may Claveria Paints and Industrial Science Manila Road, Sales Manila, sa Canalay, Binyan, Laguna. At dadalhin po natin sa may Acacia Street sa may Anahaw Homes, Dita, Santa Rosa, Laguna. Okay, balik po tayo mamaya konti po. Pauna po at po natin sila. Disclaimer lamang po, pagtis po natin ay kalastada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasaka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan na wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatukulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito, dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatukulan sa labas. Ako, dalawang pulang sila doon, talagang naka-picture sila doon, nakababad. Yun ang hindi natin na parang yun ang pinapapantay sa atin. Na kung halimbawa mag-double at meron mga lumabas para magsimpat siya. Whether ito'y orchestrated, whether ito'y hinakot, o kung sa loob, siyempre may security threat talaga may tuturing laban sa Senado. Ang institusyon, pati na rin sa mga president, sa mga pwede pumasok, pero bawal na muna magpapasok kita para lang mga check, masigurado na walang papasok na masamang elemento. Kasi napag-usapan din Senator na posibleng lockdown no? Sa Senado, aabot ba tayo sa ganito, Senator, kung seryoso yung bantang sinasabi? Sa aming chat group again, sa discussion namin, ako, hindi ako sumasang-ayon doon sa padlock eh. Kasi ang padlock, top cap yun eh. Tapos hindi maganda tingnan. Ang sinasuggest ko, I think ginawa na ito ni Senate President Protem Gatchalian. Sabi ko, tumawag ng meeting among department heads, lahat ng committee secretaries, magbigay ng instruction kasi confused sila eh. Kakausapin sila ni Senator Cayetano, hindi ba alam kung sino susundin. So parang maliwanag lang na, maliwanag naman sa atin kung sino kinikita ng Malacanang, ng House of Representatives, ng Civil Service Commission, ng IBP, at kung ano-ano pang mga grupo, kung sino kinikilala talaga na liderato sa Senate. So maliwanag na ang gulo yung ginagawa ni Senator Alan, no, with all due respect, na nakatapos yung sa gulo. So, ang sinadis ko, meetingin lahat ng department head para ibaba yung instruction na at your own risk, sumunod lang kayo sa mga lawful order, legal order ng liderato ng Senado. Walang unit of command. Dapat isa lang yun talaga kinikilalang leader ng Senado, yung acting Senate President at the moment. No? In the meantime, nawala pa yung 13 para mag-elect formally ng permanent Senate President. Yung banta sa institusyon, meron din bang banta sa buhay ng ating mga senador, Senator Ping? May impormasyon din bang... Hindi lamang sa institusyon, hindi lamang sa Senador Bahan, hindi pwedeng mag-escalate ito eh. Kasi halimbawa, nagkaputukan na naman sa Senado, putukan na hindi na makontrol. Magugulo po ba sa natin eh? Di ba mag-destabilize yung buong gobyerno? Yun ang pinangambahan natin, yun ang pinangambahan ko. Kaya na-share ko na rin sa ating mga kasama sa media, sa ating mga kasama, yung independent intelligence information na meron talagang, although not widespread, meron talagang frustration, at least at the very least, meron frustration sa rango ng ating uniform services na kung saan yung nagmamasdan nila yung pangayan sa Senado, yung blood control anomaly, tapos yung inflation, yung rising oil prices, na apektado tayo lahat. So pinagmamasdan nila ito kung ano yung positibong aksyon na ginagawa ng leadership, hindi lamang ng Senado, ng Kongreso, kundi ng Pilipinas ni President Bongbong Marcos. So yun ang ating pinangambahan kung ito'y mag-escalate sa pamamagitan ng trigger ng isang ng kaguluhan sa loob ng Senado na magkaroon ng putukan. At kunwari, nire-rescue itong 18 dahil
detainees sila, o kung merong halimbawa armadong grupo na hindi naman ginabibilangan ng armed forces. At ito yung mga civilian, mga armed elements na unauthorized. Pwede makakompuse ito na akala ng mga armed services natin, akala kasamahan nila. Kasi di ba nga may nakapatik pa nga nung yung kahapon. Kaya yun ang iniwasan natin, yung confusion. Oo. Kaya parang panawagan na rin ito doon sa ating mga sa armed forces natin, sa PNP, maging discerning sila. Kasi kung unscrupulous yung mga tao na merong mga power hungry, yung destabilizers, na magte-take advantage sa confusion o kaya sa situation, eh baka may madala na mag-react sa ating armed forces. Hindi ko sinasabing hindi sila professional, pero alam mo, in the middle of the confusion, pwede akalain nila, nakasamahan nila yung nandiyan sa loob ng Senado. Oo, So, yun dapat. Senator Bing, ito nga planong panggugulo, no? So, into info. Ito ba ay bago Ng ang NBI, Yes, oo. so, ng NBI, ito ba ay bago ang SONA? Itataon? Hindi natin alam. Wala sinabing timeline si Director Matibag. Basta meron siya information na gagamitin yung 18 na kaya nagtataka kami bakit sila nasa loob ng Senado. Wala naman silang plano na mag-appear doon sa Blue Ribbon Committee na hindi naman hearing yung actually. Kasi hindi pa naman pwede mag-hearing kasi yung isang committee magkakaroon muna ng organizational meeting at saka consultative meeting. Kaya hindi pwedeng tawaging hearing yun yung nangyari kahapon. Yun ay isang consultative meeting. Danan nga lang, nandun na rin yung ibang resource person. At mabuti na rin na nakapag-imbita ng resource person tulad ni Director Matibag. Dahil yung kanyang presentation, naka-enlighten yun Ako mismo, marami ko natutunan doon sa kanyang presentation na ginawa. Watching from the outside. Wala naman ako doon dahil masama nga yung aking pakiramdam. Pero yun ang maganda na idulot. Na-share niya yung information, personal. Sina Senate President Pro Tem Gatchalian at sa mga ibang kasama namin doon. Pero kanina, nagkausap din kami, direkta, dahil nga na tinanong niya rin ako ano ba yung konektado ba yung sinasabi kong intel information na merong frustration doon sa kanyang information. Sabi ko, wala namang link yan, hindi naman connected yan, pero kaya lang, baka ma-confuse ka yung napupfrustrate na loob ng process sa PNP, pagkatapos kala nila yung armed element sa loob ng Senado na nanggugulay kasama nila, alam mo na, baka mag-escalate into something very ugly. Alright, sige po, siguro babantayan na lang natin talaga kung ano mangyayari sa Senping at sana nga wag na ulit maulit yung barilan sa loob ng Senado. Maraming salamat po, Senping. Thank you, Sandro. Thank you, ma'am. Ingat po. Yan po, yan po si Senator Panfilo Ping Lacson. Ay, teka lang, kumuha muna tayo ng report. Sige, sino pa ang DSWD Secretary Rex Gatchalian nangako tutulungan na maapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. Ang detalye mula kay Nurin Igonia ng FMR, Davao del Norte. Nurin? Yes, maanangako ng agarang tulong si DSWD Secretary Rex Gatchalian para sa mga naapektuhang individual sa 7.8 magnitude na lindol na tumama sa ilang mga lugar sa Region 12 at Region 11. Ilang oras matapos ang lindol, nakarating sa Jensen City si Gatchalian at tinulong ang mga lokal na opisyal upang makapagsagawa ng assessment sa mga nasalanta ng lindol. Napag-alaman na sa Jensen City, umabot sa mahigit 1 bilyong halaga ng mga ari-arian at infrastruktura ang nasira dahil sa naturang kalamidad at dahilan upang magdeklara ito ng state of calamity. Inisita rin ng alihim ang mga hospital sa Sarangani Province upang alamin ang kalagayan ng mga pasyente at mga medical staff matapos ang pagyanig. Nagbigay din siya ng paunang tulong sa kanila. Gusto ng Pangulo, lahat ng nangangailangan ng tulong, lalo-lalo pagdating sa pagkain at sa basic essentials, ay tulungan namin. Gusto ko iulat sa inyo na sa buong Mindanao, we have 1 billion plus na family food stocks na ready for use. Sa pinakahuling datos sa Region 11 at 12, umabot na sa 37 ang kabuuang bilang ng mga nasawi at 4 pa rin ang patuloy na pinaghahanap ng mga rescue team. Mula dito sa Jensen City, Nuring Igonia ng PRTV News,
nagsaserbisyo para sa Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Norin Igonia ng TRTV News. Ay, magbabalik po ang ATM. Anong take mo? Ay, magbabalik po ang ATM. Anong take mo? Ito po ang TCMF, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng ABP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto makalipas ang ika-5 ng hapon. Oras na din sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Tayo na sa iyo, tayo'y magpatingin. Tayo na sa iyo, sila'y eksperto sa gagaling. Sa iyo, inyong mata ay mahalin. Always like to live up the gas. Continue straight in this traffic light. Always like to live up the gas. Ang eksperto sa pag-ibig. Continue straight in this traffic light.
Continue straight at this traffic light. Saan na tuluyan na yun, Pastor? Yung may-ari ng bahay na to, Yung may-ari ng bahay, nandito po ako sa tapat ng bahay ni Popoy Mante. Nandito po yung mga pamilya niya. Kaya sabi ko po sa kanila, hindi
Okay. Sige nga, kwento mo, Janeline, kasi napanood namin lahat yan eh. Ikaw ba yung gumawa ng video na hindi ka yata natinag? O ikaw ba yung sumisigaw kasi minsan ikaw yung sumigaw eh. O, yung pamangkin ko po, kasi kasama ko yung pamangkin ko, sumisigaw din ako naman po, sinisigaw ko yung pangalan ng girlfriend ko po. Ganito, so bago yan, or minutes before na lumindol, nandun kayo sa loob ng fast food? Yes po. Oo. Ano, kumakain na ba kayo that time? O order pala? That time po kasi po, before the incident is, kasi po first day of school, inatid ko muna po yung anak ko sa school, then after doon pumunta kami ng Jollibee, kasi nga, naghihintay po ako na ma-open yung Bismarck Mall, kasi nga magbibili ako for the day to my daughter. Then, so, habang naghihintay po kami sa loob ng kitchen, kasi nga magkasing dulo lang po yung Jollibee at saka yung Bismarck. Then, habang naghihintay po kami, nag-order po muna kami ng snack. Then, after kumain po, kukunin ko sana yung phone ko para i-kunan na ko ng video yung pamangkin ko. Then, sister ko po na nasa ibang bansa. Then, hindi ko po napindot yung sa video ko. Biglang yumanik po. Then, sabi ng pamangkin ko, tita, lumindol, sabi niya. Then, napakayo po kami dalawa. Then, yung mga tao po, pagpakanik na. Then, uunahan ng lumabas. Kaya, kami naman po, nasa dulo kami nakaupo. Kaya, dyan po kami na mag-cover sa lumabas po. Kasi nahihirapan po kami na lumabas. Kaya, biglang lumabas yung lindol. And yung mga neighbors po na nasa building is unti-unting lumabagsak na po. So matagal yung duration. Segundo yun mula sa pag-yanig hanggang sa nagdesisyon kayong lumabas. Kasi sabi mo dati, parang nakiramdaman mo muna, di ba? Opo, yes po. Nakiramdam po muna kami. Siguro nasa 15 seconds. Nasa 15 seconds pa po. Kasi kami yung last na na lumabas sa customer. Then lumabas po sa amin yung cross po. Ano naging desisyon? Bakit kayo nag-desisyon na tumakbo na? Kasi usually kapag October noon, hindi ka naman tatakbo. Continue for 1 kilometer, then make a slight left onto JP Rizal Street towards Caviar. Makita mo talaga sa loob, sir, is hindi lang talaga parang babagsak talaga sa grabe yung pagyanig talaga ng building. At then yung mga, yung sa ceiling po ng mga cover sa ceiling, sir, bumabagsak na lahat pati yung mga ilaw na sir, basag na, tapos bumabagsak na sa floor. Alam mo, nakakalito rin kasi tinuruan tayo ng back over and hold. Oo, pero siguro kapag nasa ground floor ka lang, at may pagkakataong lumabas, kaya, hindi lumabas ka, parang gano'n, no? Kasi kung halimbawa nag-back over and hold ka pala dyan, sa panahon yan, sa oras na yan, hindi kasama kang matatabunan. Yes, kaya nga po, hindi po masagay, sa ganong sitwasyon po, hindi po ma-apply yung cover and hold kasi bagsak po talaga yung building, ma'am eh. So habang yumayanig, nakita niya may mga nalalaglag ng Yes bakit. po, opo. Alam mo sa video mo, napansin ko dyan, may crew. May mga crew ng fast food na nasa entrance lang sila na parang natulala. Tinatawag sila ng kasamahan. Ano ba nangyari doon? Ano yung sa ma'am, kahit kami na po nahirapan kaming maglabas po doon sa exit point kasi nga po yung mga libre sa second floor at saka third floor nahuhulog na po. Yung malalaking mga hollow block or mga bato ang nahuhulog. Kagaya nung nasa cruise ko na dalawa na na-trap sila kasi nga nahuhulog na din yung yun na ang nakasagsagan ng paglabas ng lindol po. So hindi sila dahil natulala. Kumbaga, hindi silang tumawid o tumakbo palabas because naglalaglagan na yung Opo, niya. yes po. Sa kami naman, doon hindi ko kasi nila makikita yung person na nalalaglag. Kaya yung nasa harap ko nila, yun yung nagsisinyan na bibigay ng
Ayan, nadarap na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna pa sa mata tayo ng God bless sa ating social media. Paalam po. Ano naman ito? Driver dito. In 200 meters, turn left onto Sports. Mga practice. Lumalabas ng kalsada. Further mo, naka-mute po kayo. Sila mag-stay sa subdivision nila. Apo, you know, yung kuryente ho at sir, Ano? opo, ayan, okay na po. Kanina po na